Ayon sa DOLE, isasagawang job fair sa halos 70 lugar sa buong bansa. Inaanyayahan ding pumunta ang overseas Filipino workers na na-repatriate mula sa Middle East. Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayanghirang. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, lalong-lalo na yung nasa ibang bansa. Pag-uusapan po natin itong Labor Day. Usually, dinideclare po ito on first week of May. Every May of the year. Yung labor ay unang-una sa ngayon, nangunguna yung sa Middle East. Yun yung major concern. Alam po natin, not only the Middle East but even in other countries, marami din po tayong mga nadidiskrasya na mga kababayan. So, yung critical issue dito, yung Middle East, yung danger of working with or in other countries. Meron din tayong tinatawag na labor on industrial plantations, agriculture. So, meron ding harm doon. Harmful in the sense na malawak na plantasyon at gumagamit yung iba ng chemicals and nakaka-endanger din yun. Kinaklasify lang po natin yung mga danger zone muna, yung mga critical points. Yung industrial power, pag magkaroon ng shortage ng gasolina, mahirap magpatakbo ng planta. Kasi ang kinakain dyan na crudo, marami. Dahil yung cost of production mataas, kaya yung iba ay nagsha-shutdown. And pag nag-shutdown yan, dahil sa Middle East war or crisis, you will be terminated or temporarily mawawala ka sa trabaho. Pag nawala ka naman sa trabaho, yung sustainability ng economic activities mo para sa pamilya. Very complicated. Drivers are also considered laborer. Yung mga driver ng mga trucks. Drivers ng jeepneys are also workers. But pag tumaas ang gasolina, yun yung pinaka-worst na tama ating mga kababayan. But meron ding isang important side which is the healthcare. Yung mga doctors, nurses, 24 hours yan. Mahirap din, lalo-lalo na yung nasa ibang bansa. Yung mga nurses natin, pag nag-duty sila ng gabi, snow, ang lamig. Sasakay ng bus. Ikaw lang yung isang Pilipino doon, ang puros mga foreigners. But in spite sa takot, trabaho pa rin. Yung nag-aalaga ng ibang tao, while yung mga parents mo, mga kamag-anak mo ay hindi mo naalagaan. Sa Bisaya pa, merong gibati. But sometimes, mapipilitan ka because yun lang ang magandang sweldo sa ibang bansa eh. Whereas dito, napakahirap. Sa ibang bansa, yung mga security guard, mga janitor, nakakabakasyon sila. Kasi yung dollar nila, yung value ng pera nila, yung euro, mataas. Ngayong Labor Day, yung po yung you look at the landscape yun. Ngayon, nasisira ito, nadidisrupt. Nadidisrupt in the sense na tumaas yung gasolina. Now, saan papasok yung government? Ang pinaka-importante. Kasi wala naman mapupuntahan yung tao eh. Umuwi ka sa bukid, climate change naman. Mahirap naman. Yun ang farming will take 3 months. Ano yung kakainin mo for 3 months? Yung everyday kailangan mo. Whereas kung laborer ka, meron kang araw-araw na sweldo na offset yung gasto mo. So yun po yung status ng ating labor. Ngayon, ano yung solusyon? Pag-aaralan natin, titingnan natin yung mga policy direction ng gobyerno. Dati, pag Labor Day, may mga increase. Yung mga sweldo, meron namang tinaas lately. Pero again, sa rapid increase of fuel prices, napakalaki. So, itong episode po natin ay binibigay po natin ang recognition, acknowledgement ng human resource force, yung labor force ng ating bansa. Sa ating agriculture and fisheries sector, manufacturing and production, labor force. Yung sa construction, yung mga nasa highway ngayon, napakainit, they're working hard. Retail and sales, yung mga nasa malls, mga tindahan. Hospitality, hospital and food services, yung mga waiters. Then, transportation and logistics, domestic and personal services, may mga security guard, mga bodyguard, o ano yan, labor yan eh. Yung mga nasa opisina, administrative support group, yung sa hospitals, healthcare,
informal sector and street-based worker, yung nasa kalsada, yung mga sweepers, yung naglilinis ng mga kalsada, yung nag-aayos ng mga drainage. Sa inyong lahat, Happy Labor Day, and magdasal po tayo na makasurvive tayo gaya nung dinaanan natin sa COVID, and I'm very sure we will survive. Tulong-tulong po tayo, ang ganda ng Pilipinas po. Again and again, Happy Labor Day. Maraming salamat. This is Councilor Danny Dayanghirang. See you next time. God bless Philippines. A political analyst, Danny Dayanghirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayanghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.